at welcome back to my YouTube channel. Ayan, kagigising na naman natin. Kaya today is Happy Monday. Ayan. Gising ko, may nakita ako na purchase order ko sa online selling sa eBay. Dali at madilim dito. Bubuksan lang natin ang ating kailawan. Dito na lang tayo sa kusina kasi tayo naman ay start ng magluluto na naman ng breakfast, di ba? Breakfast slash lunch and dinner. O, yan ang aking Christmas tree. Hindi nyo na naman makita dahil syempre maliwanag na naman, di ba? Pero patayin natin tong ilaw na to para naman hindi sayang sa kuryente. O, ayan o, di ba? Ang aking Christmas tree. O, tapos tignan nyo, pansinin nyo yan. O, ang ganda. Nabili ko lang yan sa thrifty store. Thrifty store, ukay-ukay, name it, kung anong gusto nyo. Pero, ang ganda niya. And, masaya ako dyan sa nabili ko na yan. Kaya, Okay. Magbubukas tayo ng kortina mamaya. So, ayan, babalutin ko ito. Pero, magluluto muna ako ng... Nakaligo na ako pala. Magluluto muna ako ng breakfast namin para pagdating ni Rani mamaya, kakain kami bago ako papasok naman sa trabaho. Yes, ganun po ang buhay namin dito sa San Diego. Pumasok siya kagabi, ako naman nasa bahay. Pag uwi niya kinabukasan, ako naman ang papasok sa trabaho. So, hindi kami masyadong nagkikita. Anyway, so magluluto muna po ako ng breakfast. I don't know kung ano, titignan ko sa fridge kung ano yung mga leftover food namin. And magluluto na rin ako ng lunch and dinner. Sabay na yon. Pag nagtatrabaho kasi ako, kung ano yung kinain namin ng lunch, yun din yung pagkain namin ng dinner. Kasi wala nang time magluto. Si Rani naman kasi tulog maghapon. Para paggising niya at saka hindi rin niya nagla-lunch pag natulog siya ng buong maghapon. Paggising niya mamayang 3:30, yung parang pinaka-dinner niya na yun. Lunch and dinner. Kaya okay lang na isang beses lang ako magluto sa isang araw. Yung bunso ko namang anak, which is si Alan, naghahanap na lang yan ng kung ano makakain niya sa lunch or dinner. Kung ano yung niluto kong para sa lunch or dinner, yun na ang kanyang kakainin ng either lunch or dinner or both kung nagustuhan niya yung pagkain na yun or kung may natira pa. Kaya tapos magbubukas na lang siya ng mga dilata dyan o kaya gagawa siya ng pagkain niya. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin na kainin. Pero ang importante kasi yung may makakain si Rani at saka si Alan paggising nila. Kaya yun. Kasi ewan ko kung papasok si Alan sa work ngayon. Sunday kasi ngayon. So, ayun. So, luto muna tayo. Tignan natin kung ano ang mga laman ng fridge. Okay, hindi ko na ipapakita yung fridge line kasi hindi pa ako nakakapaglinis. So, as usual, meron tayong leftover rice. So, matik na yan. Ano yan? Fried rice, di ba? And then, ano pa bang meron dito? Wala na akong crab. So, ito na lang ang gagawin ko. Yung ham. Gagawin ko na lang yan. And then, of course, kasi kahapon, dapat gagawa ako ng pang wonton soup namin para sa New Year. Kaya lang, tinapos ko kasi yung lumpia. Kaya hindi ko nagawa si wonton. Wonton. Bahala kayo kung paano nyo i-pronounce yan. Pero yun, ganun ang pag-pronunciation ko. So, ito na yung eggy. Kaya, lalabas natin yan. Kaya mamaya, kukuha lang ako ng konting karne dyan sa may giniling ko na baboy para gawin ko siyang picadillo. Kasi marami pa akong patatas. And then, may carrots akong frozen. So yun na yung lulutuin ko na lunch and dinner nila, di ba? Tapos ako naman mamaya kakain din pag uwi ko galing trabaho. Tapos ano pa ba ang lulutuin ko? Oh, I need bawang. Para sa aking fried rice. Dalhin ko na nga lahat yung bawang na yan kasi gagamitin ko din pala yan sa picadillo. Ayan, at the same time maglilinis din tayo dito kasi pasok na naman para medyo mabawas-bawasan ng konti yung mga kalat-kalat dyan.
bango. Bango talaga ng bawang. Tapos amoy na amoy yan dun sa labas. So, dito sa amin, hindi kami nawawalan lagi ng leftover na rice. Mamaya pala may piprint ako na magpiprint ako ng label kasi may bumili pala sa online store ko. So, may mga bagong post na paninda uli doon ngayon. Kung interesado po kayong tignan kung ano yung mga paninda. But, for now, for US only. US residents only kasi hindi ko pa alam yung mga shipping ng international. So, ngayon naman, habang naghihintay tayo dyan sa fried rice, hiwain natin yung kailangan natin dito sa ating picadillo. Sibuyas na madami. Tapos kukuha na lang ako dyan ng konti sa sa giniling ko. So, ganito din ang routine ko pagka papasok ako ng alas 10 at saka alas 8 kasi paiba-iba nga yung schedule ko. Mayroon akong alas 8, mayroon akong pang alas 10. Kaya pag ganito yung schedule ko, talagang nagluluto ako para sa mag-aama ko. Pero kung pang 4 o'clock yung trabaho ko, maghihintay na lang the next day. O yung alarm ko, nag-alarm na. Okay, pwede nang lutuin ang ating picadillo. Hindi ko na isasangkot siya yung karne giniling para masarap siya. Hindi ko nga alam kung may tomato sauce ako eh. Mayroon naman. Ay, hindi. Tomato paste yun. Ako, wala yata akong tomato sauce. Parang wala akong tomato sauce. Tapos, yun yung uumpisa. Ito pala. Kaya lang, ang laki naman. Wala bang mas maliit? Ang laki. Tapos hindi pa talaga siya tomato sauce. Ano ba yan? Ba't nakalimutan ko naman bumili? Anyway, okay lang. Gamitan ko na lang ng tomato paste. Pero malaki masyado tong tomato sauce. Kaya hindi ko yan gagamitin lahat. And then, syempre, ito yung pinakamasarap na part. Yung maghugas ng pinggan. Yan. Diba? Talagang nakadikit yan sa pagluluto. Kailangan ko pa pala itong pan ko, kaya hugasan ko muna siya. Tapos ibabalik ko siya sa stove. Okay! Habang pinapainit natin yung pan, hugas-hugas muna tayo ng pinggan. Yung aking dishwasher, storage ko yan. Dahil nga wala kaming masyadong storage dito, nakita nyo naman. Liit lang kasi yung mga cabinet, kaya hindi enough yung storage. Lutuin lang natin ng konti yung karne para bago natin ilagay yung tomato sauce. Yan, lipat naman natin yan. Yan. Para ibang anggulo naman kayo, diba? Alam niyo po ba, ang sakit ng bibig ko. Dry na dry. Nagkaganito so magmula nung nagpa-brace ako eh. Kaya hindi ako laging nawawalan ng lip gloss. Tapos nagiging maputla siya. Kaya, hindi pa naman ako pwedeng gumamit ng lipstick. Dahil mas lalo siyang magdadry. Baka may maisuggest naman kayo na pwedeng magamit para mag-soft, mag-moist siya. Na hindi maaapektuhan yung pagiging dryness. Ano ba tawag doon? Yung masyado kasing sensitive yung lips ko. Wow, char. Sensitive talaga. Kaya ayoko naglalagay-lagay na marami kung ano-ano sa bibig ko dahil mas lalo siyang magiging worse. And then by the end of the day, sino magsasuffer? Ako, diba? Kaya pinagtsatsagaan ko na lang yung yung lip gloss. Yan, malapit na yung karne.
Ngayon, ito naman ang lulutuin natin. Ham. Balik tayo ulit. See? Yan, multitasking. Nagluluto, naguhugas ng pinggan. Minsan masusunog pa yung niluluto kasi nawili ka ng maghugas ng pinggan. Gaya ngayon, malamang sunog na yung niluto ko. Ayan, buksan natin ang tomato sauce at tomato paste. Si tomato sauce, ilalagay ko yung extra sa container kasi masyadong madami to. Baka hindi ko kailangan lahat. Nalabas na natin ang patatas from the food lining. Yan, dyan na lang muna siya. Alam nyo, hindi maganda yung aking picadillo kasi diced tomato kasi itong ano, instead of tomato sauce. Hindi ako marunong magluto pag hindi tomato sauce. Pero okay lang, carry bells pa rin. See, tapos na. Tapos na ang ating breakfast. Ayan na ang ham. Ngayon naman, hihiwain natin itong patatas natin para mahugasan na yung sangkalan at makapaglinis na ako ng sahig dahil dun sa mantika na nagtalsik-talsik. Hindi ko ginamitan ng peeler kasi maliliit tong ano, tong patatas. Baka naman masugatan pa ako. Siyempre, para pwede mo namang dagdagan. Kaya lang kasi dito sa amin, hindi sila masyadong mahilig sa gulay. Kaya ang ginagawa ko dito sa patatas, niluluto ko na siya kasabay ng ano, ng kuminsan karne, ganon. Hindi naman kasabay, pero yung pag medyo naluto na yung karne, nilalagay ko na siya agad para magsabay-sabay na silang maluto. Tapos yung mga gulay niya, which is yung patatas at saka yung carrots, ma-overcook. Magiging ano na siya, parang mushy. And then that way, kakainin na ng lalo na yung anak ko. Parang kulang yung patatas ko. Okay, wala akong bell pepper. Kasi hindi ko naman talaga plano magluto ng ano ngayon. Ang plano kong lutuin sana ngayon ay chicken curry. Kaso wala pala akong panggata. Gusto ko kasi sa chicken curry may gata. Dumaan na lang tayo mamaya sa ano, tindahan para bumili ng gata. Ayan, I think dagdagan natin ng patatas. Kukunti. Dami natin patatas dyan. Tapos yung carrots, kukunin ko lang yun sa freezer kasi nahiwa-hiwa ko na yun. So, ito yung kainaman kapag nagpo-food lining ka kasi mayroon ka na kaagad naka-stock dyan na ano, na hindi mo na kailangan pumunta lagi sa tindahan. Alam nyo ba, in fairness, magmula nung nagpo-food lining ako, madalang ko nang puntahan ang mga grocery store kasi halos lahat naman nakukuha ko na doon sa food lining. So at the same time, nakakatipid. Nakakatipid ka na nga sa pagpunta ng tindahan dahil nga sa sobrang mahal ng gas ngayon. Nakakatipid ka sa oras, nakakatipid ka pa sa pera, di ba? Although, syempre hindi naman lahat nakukuha mo doon. Walang yung kagaya ng karne, yun na lang yung kukunin mo doon sa grocery. Ako kasi gusto ko kung ano yung gulay na meron ako dyan, kailangan yung lulutuin mong putahe may connection siya sa mga gulay na meron ka na, di ba? O kagaya niyan, ang dami kong patatas. So ang option ko, chicken curry or picadillo. So para magamit ko lang si patatas tsaka si carrots. Hindi mo na kailangan bumili ng bell pepper. Pero syempre kung gusto mong kumpletuhin yung ricado mo, yun, dun ka bumili ng bell pepper para kumpleto. And then ito yung carrots ko. So hiniwa ko na pala siya ng paganyan, ganito. Sandali. Yung ganito, yung para pang picadillo talaga siya. Yan. O di ba? Para very convenient, balik mo uli siya sa freezer kung hindi mo naman na siya kailangan. O di ba? So nakatapos na ako ng isang task, isang errands ko. Nakapagluto na akong breakfast, nakapagluto na ako ng lunch and dinner. Lunch/dinner. Tapos, linis na lang ako ng konti dyan sa table. Magkakapi na ako. And,
magre-ready na papuntang trabaho. Pagdating ni Rani, magbibihis na lang ako kasi nakaligo naman na. And I think that's about it. And shout out ko pala muna bago ako mag-end ng video. Shout out ko muna ang mga family ko. Camacho family, Pontelera family, Blanquera family, at Ramoran family, Uduca family. Ayan. Okay, so I think that's it for today's video. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like kung nagustuhan nyo ang video namin, and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago naming video. And pwede rin po kayong mag-comment kung may gusto kayong ipa-shout out. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Have a nice day. God bless. Bye!